You're watching G Talks. Be inspired and motivated with G Talks. Welcome to Hashtag G-Talks. Itong ating 6th episode. And for today's video, for today's night, of course, makakasama natin ang isa na namang malakas na babae at katangi-tangi at hinahangaan to ng maraming tao. Pero bago yan, abangan muna natin ang mga susunod na kaganapan sa G-Talks sa pamagitan ng pag-like and follow sa ating official Facebook page at G-Talks, of course, Balisong Channel, and sa lahat po ng ating official Sokmed accounts, YouTube, TikTok, Instagram, YouTube, at G-Talks. And Balisong Channel at our website, www.balisongchannel.com. Nung last episode, nakasama natin ang isa ring malakas na babae at very independent person na nakilala ko. At ang aking bagong ninang din, bukod sa ninang din yung kasama ko mamaya, ang ating ninang, Nits Simpson ng Nits David Air Conditioning Services. Maraming salamat po at isa rin siya sa mga sumusuporta na sa akin ngayon sa ating programang Hashtag G-Talks. And of course, hindi magiging successful ang ating programa kung wala ang aking mga sponsors. Maraming salamat po sa aking Ma'am Ninang Wena de Guzman ng Zilco Restaurant, kay Ma'am Ninang Levy Bulanhagi at Sir Ninong Ronald Bulanhagi ng Bulanhagi Watch Servitec. At sa newest ninang ko nga po ang ating punga, Ma'am Ninang Nits Simpson ng Nits David Trading and Air Conditioning Services. Maraming salamat po. Live and loud po tayo sa ating official Facebook page at G-Talks and Balisong Channel. Please like, follow, share po ng ating live video at pwede po kayong mag-comment ng inyong mga greetings or pabati para sa inyong mga loved ones. And tonight, eto na, hindi ko na patatagalin dahil makakasama natin ay isa sa ating social media influencer, a public servant, at ang may mga hashtags na, alam ko familiar kayo dito, hashtag support local, hashtag support local alae, hashtag let's support one another. Ang ninang ng bayan, no other than Ninang Aileen Ariola Montalvo. Ayan! Hi, Ninang! Natuwa ako dito sa mga naka-live. Namiss mo ba to? Ang grabe sa effort, ha? So, hello po sa lahat po ng mga nanonood. Dito sa Balisong Channel, sobrang na-miss ko itong studio na to. Alam mo yung lamig, yung amoy. Yan na. Lahat. Na-miss ko to. And Oo. everything. Ayan, so sa lahat po ng mga nanonood, magandang gabi po sa inyo. Live na live po kami ngayon dito sa G-Talk. At ni-remind po kanina ni Yes. BJ Ella na ako daw po ay hindi host today. Sabi ko, Ninang Aileen, hindi ka host tonight, Oo. ha? Guest kita. Kasi baka mamaya ako na mag-interview sa kanya. Actually, may mga tanong na nga Oo, ako. sanay kasi ang Ninang Aileen mag-host kasi alam niyo, good Magtanong. vibes, magtanong, and Chumika. everything. Kaya sabi ko, Ninang, for this time, kami naman yung magtatanong Nako. all about you. Eto Kasi, na nga kaya. Kinakabahan na ako. Wala, magkakabahan. Kasi ako po, lang to. hindi kasi, actually, nung isang araw nag-message sa akin si VJ Ella. Tapos sabi niya sa akin, kung pwede daw ako mag-guest dito, hindi ko nga tinanong bakit. Pero alam nyo, yes, automatic na po yung pag-oo ko. Dahil alam ko, I'm in good hands. Yes. Hindi mo ako ipapahama. Sabi sa akin ng Ninang Aileen, hala, Ella, hindi ko alam kung anong gagawin Ano na. nga pala gagawin ko? Sabi ko dito kanina pagdating ko. Pero Ayan. nakakatuwa. Maraming salamat, Ninang, kasi every time na may request ako, hindi ako nito pinapahindihan. Yes, of Kaya course. thank you so much for that. Ganon kalakas si na VJ At Ella sa talagang tiwala po siya sa amin. Kaya maraming salamat, Ninang Aileen. Of course. At eto na, Ninang. ano na? Hindi ko na patatagalin. Umpisahan natin sa ating first segment. Ito yung tinatawag nating Hashtag G-Stories. G Stories. And welcome back sa ating programang Hashtag G-Talks. Ating first segment na ating tinatawag na G-Stories. Kaya naman, sa pagkakataong ito, aalamin natin ang storya
ng Ninang Aileen. So, Ninang Aileen, malimit ka namin makita sa mga social media. Of course, sa iyong mga content. Updated kami sa mga ganap mo everyday. At alam namin lagi kang on the go. So, aside dito, Ninang Aileen, kinakabahan ka ba? Kinakabahan ako. Aside dito, Ninang Aileen, ano pa ba ang dapat naming malaman sa'yo na pwede mo i-share para sa ating mga viewers? At may mga itatanong ako at i-share mo ang iyong hashtag G-Story. So, una na ito. Una na. Okay. Una? Okay, so ano, may tanong pa? May tanong ako. Okay, so Una. tanong. Okay. Anong insights mo, story mo as a former konsihala ng bayan? So, anong tanong doon? Sorry. Ano yung insights mo? Anong story mo behind that? Sa pagiging konsihala ng bayan? Bilang konsihala, ayun, naka 9 years na ako bilang konsihal. At Tagal. natapos ko yun. Kumbaga, nitong 2022 nga, ito yung last election. Tama. So, natapos ako, mula pa ako 2013. Yan. Actually, nagsimula naman ako, hindi naman nga ako politiko. I'm so blessed na pinagbigyan ako ni Lord na makuha yung 9 years. So, ngayon naman, sabi ni Lord sa akin, mag-rest ka muna. At sumunod tayo kay Lord tukol dito. Wow. Yun. Pero 9 years in service, ano yung Yes. naging inspirasyon mo? Bakit ka tumakbo as konsihal Hindi ng kasi nga bayan? pangarap ko nung bata pa ako. Yun, na-share ko na yun sa ibang mga nag-i-interview sa akin. Nagsimula actually ang pangarap ko sa buhay, maging Miss Universe. Kaso kulang naman tayo sa height, di ba? At 3 years old, yun ang una kong pangarap. Ang next ko ng pangarap ay maging First Lady ng Pilipinas. Wow, Kasi okay. nakita ko si Imelda Marcos at that time, kung gaano siya laging bongga, lagi nagwe-welcome, Sobrang lahat. feminine, ganyan. Saka lagi Okay. nagpo-promote ng Pilipinas. So kung makikita nyo sa akin yun, gusto ko i-promote naman ang Batangas. Okay. So parang yung kung ano ako dati, kung ano yung nakita ko dati, yun yung ako ngayon. Okay. And then nag-change din yun hanggang sa gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Kaso dahil nakita ko naman si Cory Aquino. Okay. So siya naman nag-inspirasyon May ko. mga Sabi ko, inspired pwede no? pala ang babae maging presidente. Okay, iba yan. Pero, nung grade 1 ako, hindi ako naging officer sa school. Okay. So, pakiramdam ko, yung pangarap ko nawala. So, hindi pala ako pang officer. Yun, hanggang sa dumating yung high school, lagi ko pinapatunayan ng sarili ko na kaya ko. Okay. Na maging Hanggang sa public nabigyan ako servant. ng pinagkatiwalaan na lang ako ng mga teachers ko nung high school. Kaya malaking bagay sa akin yung high school ko kasi na-build talaga nila yung character ko. Doon nagsimula. Nagsimula. Tapos yung college ako, pinapatunayan ko din yung sarili ko na taga-probinsya, nasa Maynila. So, lagi ako nagpapatunay. And then, akala ko hindi na ako magiging konsihal. Lagi lang ako sa office ng Mayor Eddie Di Macuhan noon dahil ng JCI Batangas Caballero. I was a president at that time nung organization. Okay, wow. And then, tinanong lang ako kung gusto ko. Okay. Walang tanong-tanong, walang tanong-tanong sa asawa ko kung papayagan ba niya ako. Sinabi ko, yes po, gusto ko pa maging konsihal. Hindi ko alam na 105 ang barangay ng Batangas. Okay, so Hindi ko nagulat ka alam. that time? Wala talaga Ang ako dami. alam. Oo, nagulat na lang Ang ako. laki kasi Kasi ng Batangas. lakas ng loob. Okay. Umuo lang ako dahil gusto ko. Nang Tapos hindi ko yung alam. first time mo na yun, nanalo ka agad. Oo. Ang bait ni Lord doon, as in talagang ginaid niya ako. Dahil talagang lakas na yun, hindi ko yung lakas. Kasi, So kung ano yung dinesire mo, Bilhin mo. yun yung binigay. oo, tapos yung hindi naman nga ako galing sa politikong pamilya. Hindi naman ako kilala dito. College ako sa First Maynila. time. Parang ako mananalo, di ba? Okay. Pero, ayun. So, it's a miracle. Ang galing. Talaga, oo. Kumbaga walang history ng politics sa side Wala, of family. wala pero- talaga. Wala. Doctors ang family ko, pero never politicians. So, ano naman yung mga learnings or na-realize mo that time na ikaw ay isang konsihal pa lang? Na dapat kahit nakaposisyon ka, dapat lagi kang magsiserve pa rin sa mga tao. Na ibibigay ko, actually ako binibigay ko lahat ng best ko. Minsan pa nga sobra-sobra pa yung binibigay ko. Yun lang talaga, napakaswerte ko sa asawa ko, yun yung isang realization ko dito. Kasi pinahiram niya talaga ako sa Batangas ang buong buo. Totoo yan. Oo, yun. So, ayan, iyak ako tuloy. Naku, teka lang, gana tayo ng tissue. Hindi kasi parang kumbaga sa iba nagiging conflict, di ba? Yes, yes. Pero sa asawa ko kasi, the fact lang na pinagbigyan niya ako dito sa pangarap ko, nakasuporta siya dito, na tinulungan niya rin akong paano namin palalaki na sabay yung anak ko, even if ako ay sobrang busy dito sa Batangas. Ayun. Okay. You're Kaya so lucky, isa sis. sa aking mga na-realize na napakaswerte ko pala talaga. At napakaswerte ko dahil minahal ako ng mga kapwa Batanggenyo natin. Dahil totoo. Marami. wala naman akong iba na kamag-anak. Sa totoo lang, maliit lang pamilya ko. Tapos ngayon, wala nang father at mother ko. Solong anak ako. So, alam mo yung parang pakiramdam ko na
Batangas yung pinaka binigay sa akin ni Lord na pamilya talaga higit sa lahat. Ang laki ng pamilya mo. Oo, di ba? Biglang laki. Oo, talaga. Gusto ko yung may nagbigay ng tissue. Kukunin ko yung tissue. Kukunin mo yung mamaya. Teka lang, kukunin ko muna. Hindi naman nakita. Iyakin po kasi ako. Sensya na po. Ayan, mapapaiyak kita ngayon. Tara! Sige, ito naman. Okay, next, Ninang. Okay. So, ano yung story mo? Ito, sorry ha, pero Okay lang. this is the next as a daughter. So, alam naman natin na Wala nawala na nga. Yes. Ano, okay. As a daughter naman, so, G-story ko about as a daughter, ano kasi ako masunurin talaga akong anak. Ayoko madi-disappoint ever sa akin ng mga daddy at mother ko. Tapos ano pa, hindi sila mahigpit sa akin, pero hindi rin ako para i-grab yung chance na yon. Talagang ano talaga ako, masunurin at binibigay ko yung best para lagi silang matuwa sa akin. Pero ano ka ba? Mama's boy? Mama's girl? O papa's Wala, pantay. girl? Pantay, tunay? Pantay siya. Totoo ba? Oo, pantay siya Pantay, talaga. okay. Oo, wala ano yun. Kasi nga, isa ako. So, Okay. sila din. O nga, as a attention. solo anak, kamusta? Oo. Okay lang. Doon ko siguro natutunan yung pagiging leader. Okay. Kasi solo kang nagdedesisyon. Nung lumaki naman ako, yun nga, mother ko pa sa ibang bansa eh. So, actually, as young as 8 years old, ako na yung nagpapagupit sa sarili ko. Ako na yung bahala sa sarili ko. Oo. At that time. So, parang independent ka na talaga Independent when na it ako, comes to 8 years old decision pa lang. making. Oo. 10 years old, pupunta na akong Manila. Pero, Talaga? nag-rent kami ng kaklase ko ng kotse at that time para kami makarating sa Makati. Tapos doon kami magpapagupit, magsha-shopping, gayaan. Yun, 10 years old lang yun. 10 years old. Pareho kami solong anak. Okay, pero hindi. Ay, tatlo pala kami. Pareho kami solo. Pare-pare solo. Oo. So, nagkakaunawaan. Mga anak ng doktor. Oh, Yun. okay. Oo, Kasi si natatlo. daddy, di ba? Pero hindi ka naman ba spoiled o ano? Hindi ko mako-consider ko ang sarili ko spoiled kasi hindi ako ever nanghihingi sa magulang ko. Okay. Binibigay, pero hindi ako nanghihingi. Kaya nung college ako, lahat ng pagraraket dyan, pagbebenta ng mga... Oo, di ba? Nagbebenta talaga ako. Napagkwentuhan Oo, natin yan, di ba? binibenta ko lahat. Sabi ko, ay, talaga, nagbebenta ka nung college. Kasi mayayaman yung kaklase ko. So, Okay. ako pupunta ako Divisoria, tapos yung mga t-shirt na mumurahin na 100 ko lang makukuha, 75, ibebenta ko sa kanila ng 150. O di kitang-kita na ako. Eh, lahat naman, bisa kukunin nila lahat ng kulay, ganun. Negosyante ka na pala Negosyante that time. at that time. Oh. Ay, actually, hanggang grade 1 pa lang ako. Okay. Nagbebenta Maalam na na ako talaga. ng grade paper sa mga kaklase ko. Oh. Walang bond paper, may bond paper Madiskarte. ako magbenta ka. Stickers, kasi nga nagpupunta ako Maynila. Okay. Bibili ako stickers doon. Ibebenta ko sa mga klase ko, pati stationery. Wow. Oo, talaga. So, hindi ako nakakapanghingi dahil Okay, meron okay. akong income na akin. Tama. Oo. Wow.